Alam mo ba kapatid, na may mga bagay ka na posibleng masabi sa partner mo na hindi mo siguro sinasadya o nadala ka ng emosyon mo na posibleng makasakit ng gusto sa puso nila. Posibleng tumatak sa isip nila at maging dahilan yun ng kawalan nila ng gana sa relasyon nyo. Kawalan nila ng gana sa'yo. Well, kapatid, in this video, pag-uusapan natin yung 7 bagay na hindi mo dapat sinasabi sa hobby mo, sa partner mo, sa pinili mong lalaki, sa asawa mo, sa boyfriend mo. At yung 7 bagay, kapatid, yan yung pinakamasakit. Kaya kung kayang iwasan mo sa video. Kaya without further ado, kapatid, pag-usapan na natin yung 7 bagay. Just keep on watching. Hi, I'm Gary Pimo at gumagawa ako ng mga videos na tulad nito para matulungan ka na maging best version ng sarili mo at may bigay mo yung best self mo, syempre, sa taong mahal mo. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito, niya-upload pa natin sa inaharap. At ang unang-unang bagay, kapatid, na sobrang hate ng mawat lalaki na naririnig nila mula sa partner nila ay yung katulad ka lang ni or para kang si, di ba? Yung kino-compare mo yung partner mo sa ibang tao, sa kamag-anak niya, sa ex mo, di ba? Sa mga taong akala mo mas better sa partner mo, ay talaga naman devastating yan sa puso ng bawat lalaki. Kahit pagano katatag yung lalaking pinili mo, kung ikukumpara mo siya na ikukumpara sa ibang tao, ibang lalaki, talaga namang madudurog yung puso niyan. Talaga namang hindi magiging okay yung pakiramdam niyan at sobrang masasaktan niyan even if hindi mo naririnig o hindi niya sinasabi yan sa'yo. Kaya kung kaya mong iwasan, kapatid, gawin mo. Wag na wag mo ikukumpara yung partner mo sa iba. Dahil kung alam mo sa sarili mo na masakit ang kinukumpara, malamang sa partner mo, ayaw din niya na kinukumpara dahil painful yan sa puso at isipan yan. Kaya even if wala siyang imik kapag nagagawa mo to, even if akala mo okay lang sa kanya kahit nasabi mo to, kapatid, hindi okay. Kasi dadamdamin niya at iipunin yan sa puso niya hanggang sa siya na mismo yung mag-burst out niya. Kasi ganun kami mga lalaki. Hindi namin nababanggit kagad yung bagay na sobrang painful para sa amin. Dinadisect namin yan isa-isa, nihimay namin ng gusto, niintindi namin ng sobra-sobra bago namin tuluyang aalisin sa puso namin. Now, on that process, kapag nagpatong-patong yung pain, usually pumuputok na lang yan bigla. At pwede nyo masabi sa amin na yan kasi tinatago mo yung nararamdaman mo, yung pain sa puso mo. Well, hindi nyo kami masisisi dahil ganoon kalimitan ng mga kalalakihan. Kaya, don't ever compare your partner to anyone. Okay? Proceed tayo sa ikalawa, which is yung salitang sabi ko sa iyo yung parang sinasabi mo sa kanya na mas tama ka, na dapat ikaw yung pinaniwalaan niya kagad. Kasi kapatid, kesa idiin mo yung partner mo sa pagkakamali niya. Yes, ito na nangyari na nagkamali na siya. At tama ka nga naman. Kesa sabihin mo na sabi ko sa iyo dapat maniwala ka sa akin. Sabi ko sa iyo dapat hindi mo tinuloy yan. Sabi ko sa iyo dapat hindi mo pinangarap yan. Sabi ko sa iyo dapat hindi mo na ginawa yan. Instead of doing that, kapatid, help him grow by, syempre, offering him your support and understanding. Ipakita mo na pwede kang magkamali, pero dapat matuto ka sa pagkakamali. Hindi yung ibibida mo na dapat ikaw yung nasunod kasi alam natin na ikaw yung mas tama. Kasi kapag nangyari yun, kapatid, kapag naramdaman ng lalaking mahal mo yun, mafe-feel niya na hindi ka nagtitiwala sa kanya, na wala kang trust sa kakayanan niya. And ayoko mangyari yun sa relasyon. Kaya naman, instead of saying, sabi ko sa iyo just offer your understanding. Sabihin mo na makakabawi pa tayo sa susunod. At least may lesson tayo natutunan. Diba? Yung mga ganun lang, ini-encourage mo pa yung puso niya na huwag ma-down, huwag masaktan. Kasi pagkakamali, nababawi yan. Okay? Kasi tayo sa ikatlo, which is napakatamad mo. Yes, ang sakit niyan sa pagdinig, di ba? Masabihan ka ng nanay mo na humilata ka lang saglit, napakatamad mo na. Nagbasa ka lang ng libro na gusto mong basahin, napakatamad mo na. Maupo ka lang saglit para magpahinga, napakatamad mo na. Kapag nagawa mo yun sa partner mo o nasabi mo yun sa partner mo, sigurado kapatid na makakadamage siya ng self-esteem ng taong mahal. Kasi yung level na tamad-tamad mo, dapat ikaw yung nagtatrabaho, dapat ikaw yung kumikilos, dapat ikaw yung gumagawa ng pera dito sa bahay, pero ako yung gumagawa, di ba? Mafe-feel niya na hindi ka niya deserve, di ba? Kasi tama ka naman, posible ikaw yung nagtatrabaho sa bahay at siya naiiwala sa bahay. At usually, nangyayari na to dahil marami na ako nakikita na parang home daddy, di ba? Home dad. Kapag nasa ganyan kayong sitwasyon, huwag nyo i-criticize yung partner nyo. Bagkus i-encourage mo siya
at i-motivate mo siya para mas marami pa siyang task na magawa kaysa nililabel mo siya sa mga bagay na hindi naman talaga siya. Pero kung talagang tamad talaga yung partner, pwede mong sabihin niya sa amin. Yung tipong wala talaga siyang ginagawa, wala talaga siyang pakialam sa lahat. Pwede mo yung sabihin sa akin para magising-gising siya sa katotohanan na ikaw yung kumikilos sa relasyon. Pero kung nakita mo naman na may ginagawa siya, i-encourage mo siya. Baka kailangan niya pa ng konting push para trabahuhin yung mga bagay na dapat na tinatrabaho. Okay? Proceed tayo sa ika-4, which is, wala akong pakisay na iisip mo. Diba? Yung palang nasalita ay sobrang sakit na nun pakinggan. Yung nine-neglect mo yung opinion at nararamdaman ng partner mo. Usually kapatid, nagdudulot niya ng sobrang pagbaba ng self-esteem ng partner mo. Mawawalan siya ng tiwala sa sarili niya. Kasi feeling niya hindi siya importante o undervalue siya. Kaya instead of doing that kapatid, instead of saying na wala kang pakialam sa iniisip mo, pag-usapan nyo ng mahinahon yung bawat sitwasyon, bawat problema na posible nyo kinakaharap. Hayaan mo yung sarili mo na mabuksan yung isipan at puso para mapakinggan at maramdaman yung opinion ng partner mo. Dahil partnership yung napasukan mo at hindi solo lang. Kapatid, dalawa kayong magtatrabaho sa bawat sitwasyon para dalawa kayong mag-grow, dalawa kayong mas magiging better. Kasi relasyon nyo yan. Okay? Proceed tayo sa ika-5, which is ang OA mo palagi. Usually, lalaki nagsasabi nito sa babae. Pero, if ever na nasasabi mo to sa partner mo na alam mo ang OA mo, that means kapatid para sa kanya, hindi ka open-minded. Hindi ka willing makinig sa partner. And that cause him kapatid na maramdaman na hindi siya napapakinggan. Instead of doing that kapatid, ang gawin mo, intindihin mo siya. Try to understand kung bakit niya nagagawa yung bagay na nagagawa niya. Bakit siya nag-overthink? Bakit siya nagiging overacting sa mga bagay na hindi naman dapat siya nag-overact. Pakinggan mo siya at suportahan mo siya kung kinakailangan. Dahil yun yung makakatulong sa kanya para mag-grow at lumabas sa comfort zone niya at maging better person para sa relasyon niya. Okay? Proceed tayo sa ika-6, which is kasalanan mo to. Yung paninisi sa partner mo kapatid dahil sa lahat ng mga bagay na nangyayari sa relasyon nyo. Halimbawa, dati okay yung buhay nyo tapos dahil nagkamali siya, bigla naging decline yung pamumuhay nyo. Hindi na kayo nakakain ng 3 beses sa isang araw, hindi na kayo nakakalabas, hindi na kayo nakakapag-date. At yung lahat ng mga bagay na yun ay sinisisi mo sa kanya. Kapatid, naglilig yan kapatid sa pagkasira ng tuluyan ng relasyon. O even sa pagkamuhi natin sa partner natin. O pagkamuhi rin sa atin ng partner natin. Kaya, lagi nyo tatandaan kapatid, sa isang relasyon, sa isang pagsasama, masisira lang yan kung dalawa kayo mag-a-agree na masisira yan. Pero kung ang isa sa inyo ay willing na gawin ng lahat para hindi masira yung relasyon nyo, hindi yan masisira. Kaya dapat mag-take ng accountability and responsibility yung bawat isa sa inyo sa actions na nagagawa nyo. At syempre, dapat kayong mag-work ng magkasama para masolusyonan ang bawat problema. Okay ba? Proceed tayo sa ika-7. Ito na yung pinaka-importante, last but not least sa ika-7 bagay na hindi mo dapat sinasabi sa partner mo. At sobrang hate ng bawat lalaki na napapakinggan ay yung maghiwalay na tayo. Umalis ka na dito, hindi ko kailangan ng asawa, maghiwalay na tayo. Tapusin na natin tong relasyon, mag-break na tayo, layuan mo na ako. Yan yung pinaka-devastating na bagay na maririnig ng bawat lalaki sa karelasyon nila. Kaya huli rin to, dahil ito na yung pinaka-ultimate na masasabi ng babae sa isang lalaki. Kaya ultimate, ibig sabihin, wala nang kasunod pang bagay na mas masakit pa dito. At dapat, sinasabi nyo lang to kung willing ka rin talaga ng paghiwalay sa partner. Pero kung sasabihin mo to dahil gusto mo lang nasuyuin ka niya, dahil kapatid, posible siyang mamanhid kapag paulit-ulit mo tong ginagawa sa kanya. Hindi na rin niya makakatulong sa relasyon nyo. Hindi na rin yan makakatulong sa'yo na suyuin ka niya. Kaya instead of saying na maghiwalay na tayo, tara pag-usapan natin anong problema. Tara pag-usapan natin kung paano natin masusolusyonan yung bigat na nararamdaman mo. Tara handa akong makinig. Tara open ako sa'yo. Lahat ng problema may solusyon. Kaya nag-uukuro ang problema kasi magagawa ng solusyon o merong sagot sa bawat problemang dumarating. Kaya huwag nating iisipin na hiwalayan kagad ang solusyon sa lahat ng problema. Especially sa relasyon ng dalawa. Dahil tuluyang kayong masisira kapag ganito ang pumasok sa isipan. At yun kapatid, yung 7 bagay na hindi mo dapat sinasabi o pigilan mo yung sarili mong masabi sa partner mo kung ayaw mong masira yung relasyon. And I hope may natutunan kang aral dito. And if meron nga naman, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell
para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito na i-upload natin sa hinahanap. At pakishare na rin to sa mga lovers na posible natin matulungan ng video na ginagawa ko para nakatulong na kayo sa nila, nakatulong na rin ako sa kanila. Sa lahat pala ng OFW viewers natin at sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood, sumusuporta at palagi nakatune in sa mga video na ina-upload ko. Maraming salamat po sa palagian yung panonood at pagsuporta. So, ayun na mga kapatid. Maraming salamat ulit sa panonood. I hope to see you all on my next video. Ingat ka dyan palagi kapatid. May God bless you. Peace.